Mga kagandang buhay, pinadala po ni Kabiyahing Roger yung aking nabiling buntis na 2 baka. Sabi niya hindi daw buntis dahil ang tagal daw, hindi pa rin daw lumalaki ang dede, lantay daw ang katawan, tapos wala daw pong sinyalis na buntis, kaya baka daw naluko kami nang nagbenta sa amin ng buntis. Hindi daw lumalaki ang tiyan, ganun pa rin daw nung binili. So sabi ko, sige, kung sa palagay ninyo ay hindi buntis, ay di ipakatay na lang. At bumalik na nga kami sa pagbabaka namin. Pero alam nyo mga kagandang buhay, ang mga baka po ay nagbigay ng sinyales na buntis talaga sila. Tingnan natin ang 2 buntis po na aking binili, kaming 2 ni Nalon. Naalala mo ba yon? Mga 98,500 po yata ang bili namin or 97,500. At parang hindi daw lumaki ang tiyan. Tingnan po natin mga kagandang buhay. Actually po mga kagandang buhay, tinignan na ito ni Ron kahapon. Pero bumili siya ng gloves para po matingnan kung buntis talaga. Pero hindi pa siya nakabalik. At oras na po na ikakarga ang ating mga hayop. Pero ako na po mismo nag-decide na hindi ko na po talaga ikakarga. Dahil parang buntis po ito. Ako'y walang alam din po sa pagtingin ng buntis na hayop. So malalaman lang po talaga natin yan kung palpitate o kung maiis siya kung sa tao pa. Yan malabas na talaga yung puti. Kaya buti na lang nagpasalamat po ako na nagbigay siya ng sign na buntis talaga siya, kasi decided po yung mga tao na ipakatay based po sa utos ni Kabiyahing Roger, dahil akala ni Kabiyahing Roger hindi talaga ito buntis. Kaya dahil sa utos niya, desidido rin ang mga tao na ikarga ito, ipakatay. Kaya kaganda. Kaya ayan mga kagandang buhay, laki naman talaga ng tiyan eh. So hindi ko na po siya ipapadala. Dahil nilalabasan na po siya ng puti. Sabi kasi po binila namin December, ang pag-anak nito, at saka yung isa po ay January. Saan na ba yung isang buntis, Mike? O, dali mo dito. Ayun, may isa pang buntis doon. Yung partner ng binili namin. Sabi naman ni Kabiyahe, ako na lang daw mag-decide kung ipapadala sa katay. Pero mukha po talagang buntis ito. Ito po ang isang nabili kong buntis, mga kagandang buhay. Ang galing po niyang kumain. Ito po yung mga kumpay na natira. Kinumpay po ng ating mga tauhan po sa store. At ayan po siya, ang isa natin na buntis na baka. January daw po ang panganak ng baka na ito. Sabi po ng farmer na nagbenta sa atin, January po daw ang kapanganakan. Ayan. So sabi ni Kabiyahe, itong isa na to na light brown ay hindi daw po buntis. Kaya sabi niya, ubusin natin lahat dito ang mga baka dito sa ating barak sa Gihulngan. So lahat po ng mga baka doon na nakita niyong alaga namin dati, si Miami, si Nuggets, at saka yung iba pang mga maliliit doon ay binenta po ni Kabiyahe na sa stockyard kasi wala na kanilang nag-aalaga. Ayan, nakaakyat to. Walang nag-aalaga sa kanila. So ayan, kaya sabi ni Kabiyahe, hindi naman daw ito lumalaki ang tiyan, papadala na lang daw para ipakatay. Pero sabi niya, i-check mo mabuti at nasa iyo ang desisyon kung ipapadala mo sa katay. Alam nyo mga kagandang buhay, ito pong baka na to, malaki ang tenga po, nakita nyo.
So, ibig sabihin, maganda din po ang lahi nito pagka nanganak. Maganda din ang lahi ng anak, lalo na pag ang kumasta dito ay may lahi din. So, sa palagay nyo ba, mga kagandang buhay, di ito buntis? So, ako po yung magde-decide na hindi ko po ipapadala itong isa din na ito. Hindi ko po siya ipapadala, magsusugal po ako ng pag-alaga pa. Sabi po ni Ron, ang ating pong agriculturist, ay patatabain niya po daw po itong baka na to. Kasi parang dinayet daw po doon ni Papa niya Roger sa Negros. Gawa na yung pinapakain ng lagay tubo, hindi na po sila napapakain ng feeds. Oh no! Kaya dito po, sabi ni Ron, yung agriculturist natin, alagaan niya daw po itong mabuti, inject po niya ng mga vitamins po. Ayan, ang payat na niya. Nung binili po ito, mataba. So, ayan po yung muningning ng ating baka. Ayan. So, tinitingnan daw ni Kabiyahing Roger yung kanyang dede. Sabi ni Kabiyahing hindi daw lumalaki, pero sa palagay ko naman, nakita ko naman, parang malaki naman po ang dede nito. Ayan, tsaka yung muning-muning niya compared naman sa iba pong mga baka ay malaki. Ayan. Ayan, ang tiyan niya po, mga kagandang buhay. Sabi ni Ron kahapon, parang nga talaga daw buntis, pero hindi niya pa ma-confirm. Kung hindi talaga niya ma-IE po. Ayan, bilugan po talaga ang tiyan niya, Payat nga lang po siya dahil kulang po sa alaga. Dahil po, wala namang nag-aalaga dun sa Negros. Puro tubo lang naman po ang pinapakain nila. So, magiging taga-akla na po ang ating baka. So, after niyang mga anak po, pag mawalay na ang anak niya, saka natin siya patatabain at saka natin siya ipapakatay dahil bibili talaga po tayo ng magagandang lahing baka na gawin po natin materyales. Pero, hindi na rin po masama itong baka na to dahil makikita po natin kung native siya, kung pure native, sa tenga. Ayan, napakaganda po ng tenga niya. Law-law po ang tenga niya, Ayan, sino na po kaagad ang gustong bumili? O baka naman merong taga-aklan dito na nanonood, bebenta ko na rin po ito. Ilang buwan na rin po namin itong naalagaan, siguro mga September namin ito nabili. Sabi ni Kabiyay, sa 3 buwan na yun, hindi daw talaga lumaki ang tiyan. Nakita ko lumaki rin. Nahirapan po ang ating mga cowboy doon sa pagpaakyat sa mga natirang baka. At gawa po yung matatalino, yung kambang-kambang na yun, kanina pa yun, talagang ayaw umakyat, nagpapatay-patayan po. Oh no! Yan. So, yun nga, mga kagandang buhay, ito pa yung isa. Mas maganda po itong isa na to. Tingnan nyo po ang tenga niya, mas maganda po ang tenga ng isa na to. Ayan, tingnan nyo po, napakaganda niya. May lahi po talaga siyang Brahman, malaki po ang tenga niya. Ayan po. So, ayan ang tiyan niya. So, gustong ipakatay ni Kabiyahing Roger. Payat na po siya. Yung binili namin siya, medyo maganda pa po ang katawan niya. So, sabi ni Ron, wag mong ipadala at aalagaan ko sila at patatabain. Check natin ang mga vitamins. Ayan, napakita ko po kanina ang kanyang muningning. At nagpakita nga po ng sinyalis talaga na buntis siya. Ngayon, natanggal na po yung nakalawit kanina sa muningning niya. Yung kanya pong didi, mga kagandang buhay, malaki na. Sabi ni Kabiyahe, maliit daw. Hindi daw talaga buntis. Oh no! Malaki na po yung didi niya. Ayan. So, sayang. Sayang po, ito po ang mauunang mga anak dahil kanina mayroong sinyalis na may puti pong lumabas sa kanyang muning. At mas malaki po ang tiyan nito compared po dito sa isa. Ayan. So sabi ko naman sa inyo nung una kasi, pag may mapansin po kaming buntis, kahit hindi po itong binili namin, ay talagang hindi ko po ipapakatay. Sayang po yun at kawawa po ang baka kapag ka naipakatay po natin na buntis. Ayan. So, ilan na po yung ating mga bakang maliliit na nanganak. Habang pong piniprepare sila papunta po sa katayan, ay nanganganak po. Kaya, okay. Ibenta rin natin ito.
kapag merong may gustong kumuha ng ating mga baka na to na buntis, mga kagandang buhay. Hindi po natin sila ipapadala po para sa katay. Ang matalino pong baka ay ayaw talaga umakyat. Nagpatay-patayan po, pero pag iniwan mo, tumatayo naman. So ayaw po talagang umakyat. Huwag lang hilahin yung ilong, yung mga sungay lang, Rico, sungay. Yun ang hilahin mo. So ayan, pati na si tatay doon na kumukuha ng tuba sa niyog, nakitulong na rin po. Bakit marami yung sa taas? Dalawa lang yung sa taas. Dito yung iba. Sa puwit. Pero hindi pwede kay maano naman ang iyang ilong. Dire o, dire. Persahan ganin ninyo sa babaw. Oh. Huwag sa ilong persahan ha ng Cesar. Sa sungay. Oh. Huwag sa ilong, huwag! Sungay! Yan. Tutulak sa puwit. Sa sa baga, sa baga. O, dalawang niya, yan. 1, 2, 3! O, sige, amat-amat lang. Ang hirap naman itong bakang matalino po, Diyos ko. Oh no! Ano? Napakatalino po ng bakang ere. Oh. Tulak, tulak! Yung dito sa dapat may dito, meron sana dito sa may isang paa. Dito, makapirsa dito sa isang paa. Rico, sa isang paa ka. Oh, Nan. Diyan ka. May sa isang paa dapat. Oh. Oh. Yan po, mahirap mahirap siya ipaakyat. Di kayo lakman pa ang atong nga kwan, persa. Uno, dos, ay! Dapat akwaton diri banda, oh. Kulang sa lubot. Kulang lubot. Kung bakay Ready, one! Kamay na lang. Ready, one! Malasog na ni. Garing sa tilo. pag mga puntiyaray, Hindi na maansa na ang yang unod, Wen. Ang unod niya ba si ma? Okay. Uno, dos, ay! Wala madungan. Okay. Uno, dos, ay! Uno, dos, ay! Uno, dos, ay! Uno, dos, ay! inang ako lang. Balik sini kita tidur, balik. Mabango. Mabango. Talagang bango ka ng baka. Sa lubot man di ay ko, sa puwit man ako naghawak. Si ma'am, ano si ma'am? Tural. Yan. Yan po mga kagandang buhay. Mukhang magiging success po yung pagpaakyat natin sa matalinong baka. Thank you sa humawak nating kamera. Ayan. Oh, ayan. Ayan sila. Oh. Oh. Hello. Ayan. Malapit na lang po. Malapit na lang. Ayun po, pagkatapos pong pinaakyat ang bakang matalino, pagdating po sa taas, tumayo siya, Win! Tumayo pagdating sa taas! Grabe talaga itong bakang ito. Sobrang talino. Ayan. Talino gid kayo, oy! Pagdating dito sa taas, tumayo! Oh. Grabe, oh! Parang hiningal si
Ningal Cesar! Oh no! Ah, grabe talaga itong baka matalino na to. Natuwa yung mga bata ah. To, natuwa yung mga bata dito oh, nanonood. O ito, isa na. Yung puti. Hindi natin ma-reveal po mga kagandang buhay yung kanilang mga prize. Pagkatapos na lang pong katayin natin, mag-update po tayo kung ginansya po itong ano natin. Nabili na to na first po na baka na biniyahin natin, nakasama na si Winnie. Yung isa na yun, ang bilis-bilis lang naman pinakyat. Yung isang matalino na yun na gurayan ay parang wag ka nang bumili yata ng gurayan, men. Oh no! Oo. Oh, talino tayong gurayan ah. Eh, tatay ni Nalon, no? Oh. Talagang maano pa yung katawan. Lakas pang katawan ng tatay ni Nalon. Kayang-kaya pa. Oh. Sana kasing talino ni Winnie yung ano na yun kanina. Sa pamimili. Ako Adam, mga mabait ko Adam. Ah, mga mabait yung nabili mong baka? Ay, mabait daw ang mga nabiling baka. Kanino yung guray na yon? Kanino yon? Kanino yung guray? Kanino yon? Hindi, yung guray ba kanina? Kanino yon? Kanalon yun. Ay, Nalon. Ikaw, Nalon na. Bumibili ka ng mga baka na nahirapan si Winnie, oh. Ayan. Para mabalik na yung liig ni Winnie. Si Boss Nalon naman daw sa sunod. Pag gumaling na, binila na natin ang gamot yun ng paa na arthritis ni Nalon. Meron namang baka talaga na mabilis lang paakyatin. Paugtas talaga, hirap. Oh no! Oh, merong mabilis lang. Oh, kasi siguro pag yung mga matapang talaga na baka, yun yung ano, yung kulang sa pagmamahal. Hindi sanay sa himas. Hindi kinakausap. Pero yung mga baka talaga kinakausap na may-ari, talagang maano yan, lambing. Parang tao rin. Hindi kulang sa pansin. Lagi mo siyang kinakausap. Talagang mabilis lang. Mike, huwag kargahin Mike. Yung buntis Mike, sa sasakyan mo yan, ikarga. Ito yun ang buntis. Ayan, buntis yan. Buntis to? Yan, manganganak na nga yan eh. Karga na sa imong truck. Oh, karga sa imong truck yan. Kana, dalawa sila. Ang ikadwa ka to? Ito yung isa. Hindi, babae yan, manganganak na nga yan eh. Tali na ni Michael. Yung buntis. Doon ay karga sa truck niya. Pahapon na po mga kagandang buhay, oh. Dali na lang dumilim. Di pa sila tapos. O, ayan. Kaya ulit. Owen, tamang-tama ba itong sasakyan na to para sa'yo, oh? Yan ang service mo, Wen, doon pagdating. Oh. Ito na, ipadala ko na sa'yo ito. Ano masasabi mo? Bakbakan mo na? Palita. Marami na tong mabakal. Pag manalo ito, talagang bibili ka na. Pag manalo ni nga, kuhan, biyahe. Sinamahan po talaga ito ni Winnie, mga kagandang buhay, kasi po, ito na yung last defense. Talagang ito na binigay ko sa kanilang isa na lang na biyahe. Oh. Diba, Wen? Ito yung aking buntis nito, Wen. Matalino rin, Wen. Buntis din yata ito, or hindi pala buntis ito, nakastahan ba ito? Sabi ni Nonoy Edwin, nakastahan din daw ito eh. Hindi natin alam kung buntis ito. Kung buntis man, baka mga 2 buwan pa lang. Yan. Ano, hindi pa naman malaki ang tiyan. Oh.
Ayan. So ito kay Michael. Karga sa ano ni Michael. Yung mga buntis na to. Oh, ayan na. Close na ang ating sasakyan. Medyo lumuwag. Dahil nabawasan ng 2 buntis. Ayan. So ready na sila. Ready na sila para po magbiyahe to Mindoro. At magpahinga rin po bukas sa Mindoro. Diretso na po ng Cavite. Bukas po ng hapon. Ayan po. Ang ating team Silver at ang ating pong team Green ay patawid na rin po galing ng Batangas. May dala pong itlog.